Yeah, alright, alright. Ayan, ng iba't ibang bansa. Sabi nga po ng kanta, ngayong mundo'y gulong-gulo at lahat tayo'y litong-lito. Pag-ibig sa kapwa-tao sa daigdig. Dapat ituro. Napaka napapanahon po ng mensahe ng awitin. Maraming katanungan ang masasagot ngayong araw na to. Kaya sisimulan na natin ang ating usapan. Ako po si Martin Paandar at ito ang Itanong kay Dugong International Edition. Alright, mga kababayan at mga hindi kababayan. Hindi mga kababayan? Okay, okay. Palakpakan po natin ang ating Presidente ng Republika, President Rodney Dugong Duterte. Alright. Maraming salamat sa inyo. Hindi pa man ako nakaikot sa buong mundo, pero dahil dito, naikot ko na ang buong mundo. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Martin, salamat Mr. President. Excuse me lang. Excuse me, Iyo. Bakit ka pumapalakpak? Maraming salamat pa lang yung sinasabi ko. Tsaka bakit sila nagbubulungan? Wala, Borge. Ha? Mahal na, President. Kasi ako lang po ang nakakaintindi sa sinasabi niyo po eh. Ay! So ipagpamanhin po ninyo, nakalimutan po yatang i-on yung suot na earphone. Direk, paki-on nga po yung translator. Okay, salamat. Okay, sa ating mga delegado, naiintindihan nyo na po ba kami? Okay. Ayan. Vámonos! You understand? Naiintindihan mo ako? Okay. Kung nagtataka kayo kung bakit in Filipino po yung kanta, dahil po yun sa dalawang mikropono sa inyong kaliwa. At kanan, automatic translator din po yan. Kaya yan din po ang ating gagamitin mamaya sa pagtatanong. Bueno, pakinggan na po natin ang ating Pangulo, Mr. President. Martin, ang akala ko ba magpapaliwanag ka lang? Po. Sana pinaliwanag mo na kanina doon sa backstage, hindi yung paulit-ulit tayo ng paliwanag dito. Sorry. Pero mga kaibigan, baka sabihin naman natin mga delikado na mainitin ang ulo ko. Hindi po mainitin ang ulo ko. Ganyan lang po ako talaga. Malamig po ang ulo ko, kaya umpisahan na natin yan bago pa mag-init ang ulo ko. Okay. And pindutin lang po natin ang ating mga remote control translators kapag kayo na po ang magtatanong. At bago yan, Mr. President, ay meron tayong observer for today. Gusto daw po niya kasing pag-aralan yung takbo ng show natin kasi gusto daw po niya magkaroon ng kaparehong programa sa kanyang bansa. At ito, tawagin na po natin ang ating observer for today, U.S. President-elect Donald Trump. Hi. Mr. President. Hi. Terry Honor. Hi, everyone. Hi. What is Terry Honor? Terry Honor, oh. Governor. Excuse me lang. Ang sabi, mag-o-observe ka lang dito. Huwag kang masyadong dumikit sa akin. Lumayo-layo ka ng konti. Terry Honor. What? Hey. Musog ka ng konti. Hindi pa tayo close. Huwag ka munang nagdededicate sa akin. Hindi ako nagtitiwala agad sa mga kung sino-sinong mga kaibigan lang. Sawadee ka! Mr. President, cute ng headdress mo! Hindi ito headdress. Nagulat kayo sa salita ko, no? You can speak Tagalog. Dahil din ito ng sariling mic na nakakapag-translate. Ito, made in USA. Yes. Yan bang mic nyo, saan gawa yan? Ha? Malamang China. Ay, hindi po gawa sa China ang mic namin. Ma'am, made in the Philippines po yan at naimbento po yan ng isang Pinoy. Mabuti pa po. Umpisahan na po natin ang tanungan.
At bago po, ang una po magtatanong ay ang delegado mula sa Espanya. Hola, me llamo María Mariana de Pereira de Brua Madrid. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Pa-press mo yung... Ano so yat niya lang niya siya dude? Yeah. Oh. Ay. Magandang tanghali po. Dadanghali. Nais ko lamang po itanong bakit sa Pilipinas napaka-traffic. Parang sa Espanya walang traffic. Ayan. Gracias. Alam mo, Iha, tinatanong mo yung traffic sa Pilipinas, galing ka ng Espanya. Alam mo, Iha, noong sinakop nyo kami dati, kalesa pa lang ang mga sasakyan namin dito sa Pilipinas. At konti pa lang ang tao noon. Kesa ngayon, marami ng mga tao, ibang klase ang mga sasakyan natin. Kaya masikip ang kalye at iba-iba na rin ang mga makukulit na driver na nananakop ng kalye natin. Kaya siguro sumisikip ang ating mga kalye dito sa Pilipinas. But anyway, pangit talaga yung mga nananakop-nakop na yan. Ano ang masasabi mo, Tere Honor? Ronald, Trumpet, anong masabi mo? No comment. Very good. Salamat po. Very well said. Dito na, ang susunod nating delegado magtatanong ay mula sa bansang Mexico. Hola, hola, lalakurat ka, atile, arriba, hombre, Paquito, Mapueto, viva México, viva Films! Salud! Hello, my muchacha? Translate. Press button. Translate. Yes. Hello? Kumusta? Yan! Okay. At tanong ko lang po, bakit hindi pwedeng lagyan ng bakod ang boundary ng mga barangay, senyor? Para relasyon namin sa Korea at North Korea, wala silipan. Una sa lahat, Meksikano, incheck ka ba? Iba yung salita mo sa Mexico, ha? Pero yung pinag-uusapan natin, para kayong tanga lang mga ganyan-ganyan nyo. Kahit naman narangan ninyo ang mga dadaanan ng mga barangay, ay makakatawid pa rin ito sa kabilang barangay. Kaya walang kwenta yung mga bakod-bakod na yung pinag-uusapan ninyo. Wala nang babakudan mo to. Tapos pag binakod mo yung kabila, ekot lang yan sa kabilang barangay. Ay, makikita rin kita. Ay, mahirap na magsalita. Claro, senyor, claro. Anong masabi mo? Edi pag dumaan sa ibang barangay, edi harangan din yung mga ibang barangay na madadaanan. Right? Ano daw? Alam mo, napansin ko lang talaga, buti nanalo ka, para kang laging may natatapakan na hindi maganda. What? Harangan mo lang mga barangay, pag hinarang-harang mo lahat yan, ang mangyayari sa paligid, wala silang daanan, makulong ka doon. Huwag mo nang harangan. Pero kung... Magsasalita ka pa? No comment na lang. No comment. Alright, may point po kayo, sir. And ang susunod po naman na magtatanong ay ang ating delegado mula France. Ayan. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ce soir, François, Franciana, Miss Soir, Bonjour. Ang aking pong katanungan ay tama po ba na i-deport ang mga French na nasa ibang bansa dahil lang sa hindi kumpletong papeles, bro? Maganda yung magsalita. Mababa, kulapo. Maganda yung salita mo, pero Iha, alam mo Iha, dapat lang yun ang gawin natin. Kasi kung illegal naman yung papeles mo sa isang bansa,
kailangan ibalik ka doon sa lugar ng kung saan ka din nagpipirme o nagmula. Di ba? Sa isang bansa. Kaya isang pagdami ng tao natin, unang-una sa lahat, kahit wala kayo dito, okay lang, marami naman kaming supply. Po? Supply Nang ano po? ng french fries. Mr. President, French po, hindi po yung mga Pranses po yung tao, Mr. President. Hindi po yung fries. Yun ba yung pinag-uusapan dito? Oh, kailangan pag-aralan natin yung mga illegal na yan para pag nagtigil ka na lang kung sa isang bansa at mayroon kang papel, huwag ka dapat paalisin. Bakit paalisin kung nakakatulong naman ito sa bansa natin? There's no problem about those like trumpet. Magka-comment ba ako? Huwag ka nang mag-comment. No comment Yun na na lang, ha? lang, sus. Yun na Huwag ka lang. nang mag-comment, okay? Yeah. Sige, tuloy natin bago Okay po. mag-init ang ulo ko. Okay po, salamat po Mr. President. At ang susunod naman po ay mula sa Estados Unidos. Hello, Philippines! Hello, USA! Hello, Universe! My name is Hilarious Krypton from the land of the landladies, US of A! Ang tanong ko lang naman po ay kung ang isang pinuno po ay mahalal at maraming may ayaw sa kanya, dapat po ba siyang ilagay sa position? Pareho kayo magsalita nung kalugar mo, tol. Yeah. Ganun talaga yung position. Para kayong commercial sa lamok. Siguradong tapok. Siguro, yeah. Dapat pag siya ang nanalo, dapat natin tanggapin kung sino ang binoto ng tao na maluwag sa inyong kalooban. Kagaya ng nangyari sa akin, maluwag akong tinanggap ng aking mga kababayan. Tama po ba? Yeah. Very good. Good answer, Mr. President. Ang masasabi ko dito sa Pilipinas, ganun lang kaayos kami dito. Ewan ko ba dyan sa bansa mo kung anong mga batas ang ginagawa mo dyan? Di ba? Mahirap yung... Okay. On that note po, bago po tayo magpatuloy, ay magkakaroon po muna tayo ng kaunting break. At madami pa pong tanong ang masasagot sa pagbabalik yan na Itanong kay Dugo International Edition.